Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayong araw sapagkat makakasama po natin ang isa sa mga seminarians na na-assign dito sa St. Joseph the Husband of Mary Parish, Brooks Point. Hindi po lingid sa ating kaalaman na nandito po tayo ngayon sa buwan ng Mayo kung saan marami pong mga debotong Katoliko ang nagse-celebrate o pinagdiriwang ang Flores de Mayo. Ngayon po ay malalaman po natin kung saan po ba patungkol ang Flores de Mayo. Kung kaya't sabay-sabay po nating i-welcome si Seminarian Jay Macolor. So yun po, magandang umaga po at maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview sa aming programa. Thank you sa pag-invite sa akin sa interview na ito. So ayun po, kamusta naman po kayo ngayong araw? At super busy sa mga assignments sa parokya, lalong higit sa chapel lang sa Logon kasi Okay nagkakaroon kami ng Bible sharing. So ayun po, hindi po lingid sa ating kaalaman na every month of May, it is a summer vacation po, ano? And maraming mga kabataan, especially sa mga Catholics, ang pumupunta sa simbahan to celebrate the Flores de Mayo. Para po sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano po ba yung Flores de Mayo at ano po yung kahalagahan nito sa pananampalataya at kultura ng mga Pilipino? So, para sa kaalaman ng lahat, ang Flores de Mayo po ay isang selebrasyon ng simbahang Katoliko na kung saan dito ay nagbibigay tayo ng parangal sa Mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos. Okay. Dito, mas lalong pinapalalim ang pananampalataya ng isang Katoliko at lalong higit sa mga kabataan. So, dito, pinapakita ang simbolo ng pagkakaisa sa pananampalataya ng mga Katoliko. Yeah. Especially napakaganda ng dahil si Mama Mary ay she is the Mother of God, Mother of diba? God, Mother of Jesus. And timely po na we are airing this episode on a Saturday and kinabukasan po ay Mother's Day. Sineselebrate din natin ang Mother's Day. And every Saturday we commemorate na ang ating Mahal na Birheng Maria. So, yun yung intended day for her. Yeah. Kasi yun, mayroon tayong prayers na intention sa mga tao para maghingi ng tulong kay Mama Mary, maghingi ng prayers para sa kanya. Okay po. So, na-assign po kayo dito sa parokya po ng St. Joseph the Husband of Mary Parish for a month po, ano? For a month. For a month, and it's nice to have you here along with other seminarians. Yes. So, syempre, we would like to thank our parish priest, Reverend Father Jesusinio B. Panganiban Jr., along with our assistant parish priest, Reverend Father Kim Luis A. Laganson. Bagamat po, hindi po sila available ngayon because of having ang assembly. Yeah. Clergy assembly sa Puerto Princesa. So, yun po. Thank you for that po. Ano naman po yung mga nakandang activities para sa Flores de Mayo ngayong taon dito sa ating parokya? Kailan at saan po ito ginaganap? Ang mga aktibidades po sa ating parokya, dito po sa St. Joseph, the Husband of Mary Parish, ay siyempre una ang Flores de Mayo na ginagawa tuwing hapon. Araw-araw po yun. So, pwede po siyang ang mga kalahok po dito ay mga kabataan. Ginagawa po yun araw-araw. And then, sa darating na May 31, sa pinaka-last day ng May, magkakaroon tayo ng Santa Cruzan. Okay. May mga participants per chapel na magsasagala. Ipoportray nila si Mama Mary through sa litany, titles ni Mama Mary. So, napakaraming titles po ni Mama Mary po. So, gusto ko lang din po malaman po, Brother Jay, you've been in the seminary since you were grade 7 and Yes. I believe you are very tied with the church or chapel kung nasaan ka man po nung iyong mga kabataan. Kamusta naman po yung experience ninyo sa Flores de Mayo? Kayo po ba yung uma-attend? Ang Flores de Mayo po na last na attendan ay yung
bata pa lang po ako. Mm-mm. Kasi yung sa seminary, meron kaming mga activities na hindi nasa sako na ano ng Flores de Mayo. Pero yung sa mga oras na nakakapag-attend ako ng Flores de Mayo, yung pinakamahalagang parte ng Flores de Mayo ay yung pagbibigay ng bulaklak kay Mama Apo. Mary. So doon pa lang makikita mo yung amat-amat na pagmamahal kay Mama Mary Yeah, oo. through offering ng flowers. How about the Santa Cruzan? Naranasan nyo rin po bang magbuhat ng arko ng mga karina during Unfortunately po, hindi po ako nakakaranas ng okay. ng pagtutulak o pagbubuhat ng Apo. arko. Pero kasi pag seminarista, maraming ibang gawain sa parokya. Kami yung nagpaplano po ng kung paano ang galaw ng program, lalo Apo. higit sa Santa Cruzan, sa Flores de Mayo. Pero yun nga, yung fortunate naman ako kasi na nakikita ko naman yung result ng ating program. Apo. Matanong ko lang po Brother Jay. Bale, nag-start po yung Flores de Mayo nitong May 1. May of 1. course. Yes. Then, dito sa ating parokya, syempre, napaka-active naman po ng mga kabataan dito at ng mga katekista to assist the childrens na uma-attend to celebrate the Blessed Mother. So, aside dito po sa parish na St. Joseph, the Husband of Mary Parish, ano pa po ba yung mga kapilya po dito sa bayan ng Brooks Point ang nagse-celebrate din po ng Flores de Mayo? Anong mga barangay po if you are familiar? Actually po lahat po silang ng chapels, lahat po ng mga chapels dito na nasasakupan ng ating parokya ay nagse-celebrate po ng Flores de Mayo. Yung sa amin po, yung nasa po ngayon sa Barangay Salugon, Okay po. chapel po nila kada alas 4 may nagkakaroon sila ng Flores de Mayo. Ang sa Mariñana, ang Tubtub, Opo. Malis, ang iba't ibang parokya iba-ibang kapilya Yeah. na nasasakupan ng parokya. Kasi para mas malaman ng lahat yung mga chapels po na yan bago po magkaroon ng Flores de Mayo, inorient muna yung Yeah. chapel leaders Apo. na ito yung programa na gagawin natin sa month ng May. So, kamusta naman yung experience? Kamusta naman po yung mga bata? Are they interested to attend? Or kamusta naman po yung pakiramdam na nakakasama niyo po yung mga bata? Sa akin po ay napakasayang tignan sa mga bata sa murang edad nila na kahit papaano, kahit nahirap-hirap sila sa pagdarasal kasi matagal ang pagro-rosaryo. Pero nandun pa rin sila, nag-stay. Nakikita mo sa kanila yung dedication Yeah. na mag-pray kahit alam nila na hindi siya madali. Apo. O tsaka yung ibang mga bata, alam naman natin puro laro, Yeah. puro Oo, pagkain. Totoo po. Merienda lang yung habol. Pero sa nakikita mo sila yung Flores de Mayo is part ng kanilang childhood. Yeah. Part ng kanilang childhood. Kasi ito yung madadala nila paglaki nila. Maganda po no na nakapag-experience sila ng Flores de Mayo kasi for the time being matutulungan sila nitong mag-grow kapag tumanda sila. Let me share some of my experiences doon. Nung first time ko mag-Flores de Mayo, I think grade 5, masaya sa feeling kasi doon ako natuto mag-rosary. And at the same time, natutunan ko yung mga different mysteries. Yung mga mysteries, kung ano mga nangyari doon. At syempre, nakatulong ito sa akin nung nag-high school ako. Being able to attend the Catholic school. Medyo head start sa akin yung ganun. Kaya sabi ko, napakasaya sa feeling na nakapag-experience Flores de Mayo. ng Flores de Mayo. So, thank you for that. Ask ko na lang din po, ilan po ba yung edad ng mga kabataan na pwede pong sumali sa Flores de Mayo? So, ang pagsali po sa Flores de Mayo, sa tingin ko ay 5 years old. And simula 5 years old. At saka sa mga matatanda, pwede pa silang mag-Flores de Mayo. Kasi ang Flores de Mayo po ay isang debosyon. Hindi lang po intended para sa mga bata, sa mga matatanda din. Para mas lalong, hindi maalis sa kanila Apo. yung debosyon na sinimulan nila nung bata pa sila. Kaya, para sa akin, ang Flores de Mayo nag-start siya 5 years old. Basta kaya niya nang manalangin ng rosary.
at saka kaya lang magkaroon ng may dedication na sa pag-attend ng Flores de Mayo. Apo, thank you. Every day po ay nagkakaroon, di ba po, ng something, sabi nating sessions dito sa simbahan. Ano po yung parang daily format po nito? Paano po nagsisimula ang Flores de Mayo? Paano po ito siya natatapos every day? So, ang Flores de Mayo po ay nag-start ng, siyempre, prayer, nagkakaroon ng nagba-Bible reading, Okay po. tapos magkakaroon na ng prayer, rosary, magkakaroon na ng catechesis. So, ipapakilala na si Mama Mary. Iba't ibang everyday, iba't ibang tema, iba-ibang paksa. Okay. So, yung pagkakaalam ko, yung unang araw ay ano ba yung Flores de Mayo. In-explain ng mga katekista kung ano ba yung Flores de Mayo. Then, everyday, nagpapalit-palit ng paksa na according sa title ni Mama Mary. Okay. Then, after nun, magkaroon ng catechism, magkakaroon na ng mga games. Then, mag-o-offer na ng mga flowers. Then, ibang mga, hindi lang games, mga activities. Then, after nun, mag-e-end ng prayer. Napaka-exciting at nakakamiss maging bata sa ganong feeling. Parang sabi ko, nung kabataan namin dati, parang dito lang din kami sa parokya nag-suspend ng aming summer vacation. And it's nice to know na yung mga kasamahan ko, bagamat iba-iba yung mga path na tinahak namin, ay nakikita ko na alam kong nag-grow sila spiritually. Sa inyo pong pananaw, Brother Jay, paano po nakakatulong yung Flores de Mayo o pagpapalalim ng pananampalataya at pagkakaisa ng komunidad dito sa bayan ng Brooks Point? So, alam naman natin, di ba, sa pananampalatayang Katoliko, si Mama Mary ay isang ina. So, sa pamamagitan ni Mama Mary, sa ating Flores de Mayo, magkakaroon tayo ng pagsama-sama. Kasi siya yung naging sandalan ni Jesus nung siya nahihirapan. Siya ang naging katuwang ni San Jose sa pagpapalaki kay Jesus. So, sa pamamagitan niya, tayo ay ginagabayan bilang isang pamilya. Ginagabayan na siya ang modelo natin sa pananampalataya. Siya ang ina natin na saklolo. Di ba? Siya po yung gabay natin dito sa ating parokya. Sama-sama po tayo bilang pamilya, nanay, tatay, mga anak, mga lolo't lola. Siya yung po yung gumagabay sa pamilya. And it bringing family together, bringing all youths together as one family. At magandang tignan po sa Flores de Mayo. Kahit konting bagay lang, makikita mo doon yung collaboration ng bawat isa. Makita mo sa mga nanay, sila naghahanda ng pagkain, yung mga bata nagpi-prayer. Sa mga maliliit na bagay na ganoon, nagkakaroon ng pagsama-sama at pagdadamayan. And of course, we would like to thank na rin po yung mga generous individuals na nagbibigay ng mga merienda dito sa ating mga kabataan. Please know that your efforts and your services Thank you po. very much appreciated. So, ayan po, for last question. Ano naman po ang inyong paanyaya, Brother Jay, sa mga kabataan na nais sumali sa Flores de Mayo at sa mga individual na nais sumuporta dito sa ating Flores de Mayo? So, ayun po, inanyayahan ko po yung mga kabataan ng Brooks Point na magkaroon po kayo ng drive or dedication na mag-attend ng Flores de Mayo sapagkat napakalagang debosyon nito. Sa murang edad pa lang natin ay magkaroon tayo ng kahit papano understanding sa buhay ni Mama Mary, hindi lang sa buhay ni Mama Mary, kundi sa buhay ng Holy Family. Yeah. At saka lang higit kay Jesus, ang ating Panginoon. At saka sa mga sumusuporta sa programang ito ng simbahan at saka sa sa debosyon na ito, nais ko naman po kayong pasalamatan at ang Panginoon na po yung magbibigay sa inyo ng kapalit. At saka sa mga nais pa pong magbigay o magsuporta sa Flores de Mayo ito, malaking tulong po ito sa mga kabataan kasi alam naman natin sila, hindi lang sila dapat suportahan, dapat sila yung i-nurture natin sa kanila ang pananampalataya na itinanim din sa atin ng mga kabataan pa lang tayo. So ayan po, maraming salamat po kay Brother Jay Macolor
sa pagpapaunlak ng interview. And of course, we would like to thank our parish priest, Reverend Father Jesusinio B. Panganiban Jr. and our assistant parish priest, Reverend Father Kim Luis A. Laganson. Maraming salamat po and thank you for instilling those messages and those information para po sa ating mga listeners dito sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Thank you very much po sa time and treasure na binigay niyo sa akin. Thank you so much at susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.